Hello guys! Nung Saturday pa nga pala to ng umaga. Sarado ang lahat dahil Anzac Day ngayon. Isang holiday para i-honor ang mga sakripisyo ng mga Australian soldiers na nag-serve sa war. Kaya merong ceremony doon sa Australian Memorial War malapit dito. Lakad-lakad lang palipas ng oras, sinusulit dahil next week may pasok na sa trabaho. Nakaka-excite na nakakaba. Matagal din kasi akong work from home, more than 4 years akong naging VA. Tapos next week, back to office na ulit. Bago nga pala ako naging VA, matagal din akong nagtrabaho sa iba-ibang factory sa economic zone, malapit sa amin. Naranasan kong mag-production operator, visual inspector, QC, QA, ma-assign sa assembly, mag-operate ng machine. Feeling ko talaga na ikot ko na lahat ng company. Nagsawa na din, nagtry naman ako mag-sales lady sa SM. Tumao din sa Photoshop ng tito ko, kung saan natuto ako at nagkaroon ng interest sa computer. Bumalik ako sa factory, nagkaroon ako ng chance maging encoder sa isang company. Tapos warehouse staff, nag-process din ng papel sa custom. Hanggang nag-try ako maging isang office staff sa isang Korean company. At doon na-promote ako at finally naging isang assistant supervisor. Kala ko yun na ang peak ng career ko. Dahil hindi naman ako nakapagtapos ng college, high school graduate nga pala ako. Kaya para sa akin, malaking achievement na namarating yung ganong posisyon sa trabaho. Pero hindi pa pala. Totoong pinaprepare lang talaga tayo ng Diyos para sa magagandang bagay. Sa mga panahong nahihirapan tayo, parte lang pala yun ng magandang plano para sa atin. Sa gitna ng pagiging breadwinner ko, naglakas ako ng loob na mag-resign sa trabaho at pasukin ang mundo ng pag-VA. Pinag-aralan ko sa YouTube, sa Google, mga free tutorials. Umaga, gabi. Ito yung mga panahon na feeling ko ako lang naniniwala sa sarili ko. Hindi pa kasi masyadong kilala ang pag-VA. Noong mga panahon na yun, year 2021. Hanggang sa may nagtiwala sa akin isang Thai client. Nagsunod-sunod na American, Canadian, African, Australian, iba-ibang kliyente. Iba-iba ding trabaho. More than 4 years on and off ang naging trabaho ko. May natatapos na kontrata, may nadating na bago. Ganon yung naging sistema. Parte lang pala yun ng magiging unang trabaho ko dito sa Australia. Bilang high school graduate, ang kahinaan ko kapag tinanong ako kung anong natapos ko. Pero sa ganito kagandang bansa, hindi man lang ako tinanong tungkol doon. Nag-focus sila sa mga skills and experience ko sa pag-VA. Sa mga naging work ko sa office. Hindi naman pala hadlang na high school graduate ka para hindi ka makapasok sa opisina. Hindi naman ako against sa mga nakatapos ng college ha. Siyempre, kung nagkaroon lang din talaga ako ng chance, gugustuhin ko ding makapagtapos. Iba pa rin kasi kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Minsan, kailangan lang din ng matinding lakas ng loob at determinasyon na matuto. At yun lang muna for today. Next time ulit. Bye!